Hi friends, this is Moy, Assistant Unit Manager from Team Kurt. Isa sa mga best practice ko when it comes to selling na proven ko na rin naman and pwede kong may share sa inyo siguro is yung pag-purchase tsaka pag-support sa business ng mga kakilala natin. So, paano ko siya ginagawa ngayon? Ako kasi, nag-isip ako ng something na pwede kong gastusan at the same time magbe-benefit ako at pwede rin maging beneficial para dun sa nililigawan ko na client. So, nag-end up ako dun sa sasakyan. So, bakit sasakyan? Yung sasakyan ko ngayon, yun yung ginagamit ko na way para makapag-build ng relationship dun sa mga gusto kong kliyente. So, paano ko siya ginagawa? Ito. Yung mga kailangan ng sasakyan ko, maintenance, yung mga kailangan palitan, yung mga kailangan ipaayos, yung mga kailangan ko pang bilhin para sa kanya, pina-purchase ko yun dun sa mga business ng mga pinaprospect ko na client. So, parang last time na naghahabol kami ng promotion ng Team Kurt, ganun yung ginawa ko. Nag-visit lang ako ng random dun sa talyer ng pinaprospect ko. So, nagpunta lang ako doon, dala ko lang yung iPad, tapos sabi ko lang sa kanya, andito kasi yung client ko sa area. After lunch, magmi-meet kami. Kaya pinagawa ko muna. So, andun ako early in the morning, nag-uusap kami kwentuhan. Tapos, maya-maya, nagsabi siya, pagdating ng wife ko, kausapin mo siya. Explain mo sa kanya yung insurance. Pero hindi ako nagsasabi ng kahit anong topic na tungkol sa insurance. Ang pinag-uusapan namin sa sakyan. Pero, yun kasi yung isang way para lang hindi mahalata rin nung nililigawan mo na client na ang purpose mo lang dun is magpapansin para sa insurance. Kasi, di ba, isipin mo naman, nag-purchase ka ng something sa business niya, at the same time, kumita na siya, pero ikaw, wala ka naman kahit anong inalok pa sa kanya. Diba? Tapos, ayun, until now, ginagawa ko pa rin naman siya. So, nakita niyo naman siguro, last time, ang daming pwedeng pagpagawa ng sasakyan dito sa Manila. Pero sa Pangasinan pa ako nagpa-change oil. Bakit? Kasi kinikliyente ko nga siya. So, ganun, nililigawan ko siya. Binibigyan ko siya ng oras, tapos hindi naman din nabaliwala yung pagpunta ko doon. Wala akong closing ng time na yun, pero ang dami kong nauwi na prospect. Ganun naman siya. So, ayun, hindi lang siya bumabalik agad. Hindi mo lang makikita agad yung result, pero for sure, magmamaterialize din naman yung ginagawa mo. So, support lang natin yung business ng mga kinikliyente natin. Kapag available ka, punta ka dun sa mga opening ng business nila, 'di ba? Share mo yung mga post nila sa newsfeed mo, wala namang masama doon, share mo sa My Day, nakikita nila 'yon, yung maliliit na bagay. Tapos yung pinakamagandang bagay na lagi kong ginagawa when it comes to yun din sa selling. Actually, dala ko lagi yung iPad tsaka calling card. So, hindi ko siya na kakalimutan kahit saan ako magpunta. Kaya kung maalala niyo last time, kahit nasa eroplano ako pa uwi ng Philippines, tapos nung galing kaming La Union, nasa biyahe, pati mismo yung pinagbilan namin ng dried goods na paresentan ko pa, ganun ka-effective pag may dala kang device tsaka iPad palagi. So, kahit nasa beach ka, di ba, nagpapahinga, pag napakahinto ka na, Actually, pwede ko i-present sa iyo yun. Pakita ko lang mabilis, di ba? Pag nasabi mo na yan, wala na. Kasi, di ba, nagkapalagay na kayo ng loob, tapos, nagkaroon na kahit papano ng conversation, kaya madali na lang siya isingit. So, ayun lang. Tingin kayo ng something in common sa inyo ng mga pinaprospect nyo na client, tapos gamitin nyo siya na way para makakonect sa kanila, para pagdating doon, hindi naman puro insurance yung bukang bibig natin. Diba? Hayaan natin sila yung magbanggit na, uy, nakita ko sa insurance ka na pala. Uy, ano nga ba yung mga products mo na ano? Maniwala kayo, may hiyarin yung mga yan. Magtatanong din yan. Kasi, lalo na kung hindi maliit yung ginastos mo dun sa negosyo nila. So, ayun lang. Sana may natulong ako. And thank you. Chicken feet out.